Ilang menor de edad umano ang kinakasangkapan ng masasamang loob para gumawa ng krimen ayon po sa DSWD. Kaya naman isinusulong na rin sa Kongreso na papanagutin sa batas ang mga kawatang gumagamit ng bata sa kanilang operasyon. Balita hatid ni Joseph Moro. Sa Camarines Sur, isang 11 anyos na batang lalaki naman na tatawagin nating si Marvin ang nahuli matapos magnakaw sa isang tindahan. Hindi ito ang unang pagkakataong nahuli si Marvin. May kasamahan pa umunong ibang menor de edad pero nakatakas ang mga ito sa pulis. Pero sabi ni Marvin, inutusan lamang daw siya. Nagbalit lang ako. Pag nakadanggang, nagdara lang na, iliwan ko na. Sabi nga, minsan lang sila maging bata pero bakit tila may mga naliligaw ng landas? Ayon sa DSWD, posibleng araw na mga bata ang ginagamit sa mga krimen ngayon. Bagaman kung titingnan ang datos na hawak nila, 2% lamang na mga krimen ang masasabing sangkot ang mga menor de edad. From the circumstances that is now being observed, it is possible that children are being used. Paano nga ba dapat tratuhin ang mga menor de edad na nasa sangkot sa krimen? Sa kasalukuyang Juvenile Justice Act o Republic Act 9344, walang pananagutan ang mga sindikato o mga taong kumakasangkapan sa mga bata sa mga krimen. Nais na yang baguhin ng Kongreso. Nasa proseso sila ngayon ng pag-amyenda sa batas. Sa aprobadong bersyon ng Senate Bill No. 3324, maximum period ng parusa sa krimen ang ipapataw sa sino mang gagamit o makikinabang sa paggamit ng mga bata o yung mga nananamantala sa kahinaan ng mga bata para mambuyo, magbanta o magpasimuno na gumawa ito ng krimen. Ganon din ang gusto ng Kamara, maximum period agad sa mga gagamit sa mga bata. Oh, yun ang maganda yun. Di ba? Ang ganda talaga yun. Halimbawa, kung gagamitin yung bata ng mag-robbery, sindikato, isip ba yun ng bata? Pero pinagtatalunan pa sa Kongreso ang minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan dapat panagutin ang isang menor de edad. Sa bersyon ng Senado, ang isang bata, 15 anyos pababa, ay hindi dapat kasuhan o ikulong. Bagkus sa ilalim ito sa isang intervention program sa halip na ibalik agad sa magulang. Pwede rin siyang ilagay sa isang youth care facility. Kung murder, homicide, kidnapping, rape, robbery, carnapping o drug trafficking o yung mga krimen na may parusa ng lampas 12 years ang pagkakakulong ang kaso ng bata, automatikong ilalagay siya sa bahay pag-asa. Pero ang Kamara gusto itong ibaba sa 12 anyos. Sa bersyon ng Kamara, ang mga bata edad 12 pababa ay ibabalik sa mga magulang o kamag-anak. Maliban na lamang kung ang krimen ay may parusa ng 12 years pataas. Kung ganun raw, ituturing na raw kasi na alam na ng bata ang kanyang ginagawa at ipapasok siya sa intervention program ng DSWD. Kung mas matanda naman sa 12 anyos pero bata sa 15 at guilty, isususpende muna ang sintensya, ilalagay siya sa DSWD at kung hindi magbabago ay ipapataw na ang parusa pag nag-18 na ito. Ituturing siyang youthful offender at pwede siyang arestuhin. Pero para sa isang grupong tumutulong sa mga batang nasa sangkot sa krimen, masyadong mababa ang edad 12 para panagutin sila sa krimen. It's going to be a downward spiral. The moment you jail a child, it's going to be difficult to rehabilitate him. Joseph Morong, GMA News.